Ang isang pirata ay walang dapat kinatatakutan maging sa kamatayan. Ngayon, ay tatalakayin natin ang dating miyembro ng Shichibukai na nagnanais din na maging hari ng mga pirata. Si Moria ay ang kapitan ng isang hukbo ng mga pirata at may bounty na nagkakahalaga ng 320 milyong beli sa kasalukuyan. Si Gecko Moria ay mayroong abnormal na laki para sa isang tao at may itsura na tila nahahawig sa isang demonyo. Sa edad na 26 ay kabilang si Moria sa mga dumalo at nakasaksi sa pagbitay sa hari ng mga pirata, kung saan pinakinggan ito ang mga salita ni Roger tungkol sa kayamanan sa panghuling isla. Ito rin ang naging daan ni Moria upang pangarapin na maging susunod na hari ng mga pirata. Sa mga paglalakbay ng pangkat ni Moria sa karagatan, ay dumating sa punto kung saan nakasagupa nila noon ang pangkat ni Kaido na nagresulta sa kamatayan ng halos lahat ng kanyang mga tauhan. Ito ang naging dahilan upang magalit ng lubusan si Moria sa emperor na si Kaido at isinumpa na maghihiganti ito balang araw. Matapos ang kamatayan ng mga kasamahan ni Moria, ay mas pinili niyang gumawa ng mga zombie para maging tauhan, upang hindi na siya magkaroon pa ng simpatsya sa mga ito. Ang konseptong ito, ay isang paraan ni Moria upang hindi na nito maranasan pang muli, ang sakit na kanyang dinanas sa pagkawala ng kanyang dating mga tauhan. Si Moria ay may kakayahang kunin at kontrolin ang mga anino ng mga nabubuhay na nilalang at maging ang kanyang sariling anino. May kakayahan si Moria na nakawin ang anino ng iba pang mga nilalang at ipasok ang mga ito sa katawan ng isang patay upang makalikha si Moria ng mga zombie bilang kanyang mga tauhan. Ang anino ng biktima ay hindi kinakailangang maging kasing laki ng mismong bangkay upang mabuhay ito. Isang halimbawa na dito, ang ipinakitang pagkabuhay ng higanteng si Or gamit lamang ang maliit na anino ni Luffy. Kalaunan, matapos ilipat ang anino ni Luffy sa higanteng si Or ay nakuha rin ito maging ang ugali at mga abilidad ni Luffy sa pakikipaglaban. Ilang sandali matapos labanan ng iba pang mga Straw Hat, ay labis ang ikinagulat ni Moria sa sandaling makita nito ang bagong anyo ni Luffy, na kagagawan din ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang Nightmare Luffy ay sanhi ng mahigit 100 mga anino na ipinasok sa katawan ni Luffy, at siyang dahilan upang mabigyan si Luffy ng panibagong kapangyarihan. Kalaunan, ay tuluyan nilang natalo ang higanteng si Or na kinokontrol ni Moria sa tulong na rin ng bagong kapangyarihan ni Luffy. Gayunpaman, hindi pa dito natatapos ang kanilang laban dahil nagawang magbago ng anyo ni Moria matapos nitong higupin ang halos 1,000 mga anino. Ngunit sa kabila ng pagbabagong ito, ay natalo pa rin si Moria sa mga malalakas na mga pag-atake ni Luffy na nagresulta sa unti-unting pagkawala ng kanyang nahigot na mga anino. Matatandaan na pinasok ni Moria noon ang lugar ni Blackbeard habang hinahanap ang isa sa kanyang mga kasamahan. Kalaunan, habang binabanggit ni Blackbeard ang lumabas na mga bagong balita, ay hinikayat nitong sumali sa kanilang grupo si Moria para sa magaganap na malaking digmaan. Sa mga ikinikilos ni Blackbeard ay tila inaasahan na nito sa umpisa pa lang ang pagdating ni Moria at parang may binabalak pa ito sa dating Shichibukai. Gayunpaman, hindi na rin ipinakita kung ano ang naging desisyon ni Moria sa naging alok ni Blackbeard, ngunit mayroong posibilidad na tanggihan niya ito dahil sa ginawa nila sa kanyang kaibigan. Bagaman sa kabila ng masasamang ginawa ni Moria ay masasabi mong mayroon din itong pagmamahal at malasakit sa kanyang mga kaibigan. Matatanda ang sa isang rehiyon sa bansang Wano ay nakasagupa ng grupo ni Moria noon ang pangkat ng emperor na si Kaido at nagresulta ito sa kanilang pagtatalo. Sa pakikipaglaban din nilang ito ang siyang naging dahilan upang mabuo sa puso ni Moria ang galit sa halimaw na si Kaido dahil sa pagkamatay ng halos lahat ng kanyang mga tauhan.
Halos 10 taon ang ginugol ni Moria para lamang makalikha ng isang malakas na zombie na makakatalo sa kinamumuhian niyang si Kaido. Ang matinding galit ni Moria sa emperor na si Kaido ay malamang ang siyang magiging daan upang tanggapin nito ang alok ni Blackbeard na sumali sa kanilang grupo. Bagaman ang pangkat ni Blackbeard ang may pananagutan sa pagkawala ng isa sa mga kaibigan ni Moria, ngunit mas malaki pa rin ang naging atraso ni Kaido sa kanya. Marahil ay isasantabi na muna ni Moria sa ngayon ang galit sa pagkawala ng kanyang kaibigan at pansamantalang makipag-alyansa muna kay Blackbeard upang talunin ng emperor na si Kaido. Kahit pa man ay minsan may katangahan si Blackbeard, ay hindi mo maitatanggi na mahusay ito pagdating sa aspeto ng pagpaplano sa mga susunod na hakbang ng kanilang grupo. Malamang hindi lang ang kapangyarihan ng suki-suki na may ang pakay nila, kundi para maakit si Moria na hanapin si Blackbeard at sumali sa kanilang mga plano. May posibilidad na may pinaplanong paggagamitan si Blackbeard sa kapangyarihan ni Moria sa pagbuhay ng isang patay kung sakaling pupunta sila sa bansang Wano. Sa tulong ng kapangyarihan ni Moria ay makagagawa sila ng maraming hukbo ng mga zombie para tumulong sa kanila sa magaganap na digmaan sa bansang Wano. May kakayahan din ito pagdating sa pakikipaglaban dahil dati rin itong miyembro ng mga Shichibukai. Gayunpaman ay hindi pa rin ito sapat para makuha ang interes ni Blackbeard at alokin na sumali sa kanilang grupo. Maging si Doflamingo ay sinabing hindi nararapat sa titulo ng isang Shichibukai ang isang tulad ni Moria dahil masyado pa itong mahina. Kaya naman sa tingin ko ay may iba pang paggagamitan si Blackbeard sa kapangyarihan ng dating Shichibukai. Sa simula pa lang ay nais na ni Blackbeard na maging hari ng mga pirata. Sa ngayon, ay masasabi mong may sapat ng kapangyarihan si Blackbeard upang subukang hanapin ang panghuling isla. Gayunpaman, ay hindi pa napapasa kamay ni Blackbeard ang mga road poneglyph at wala pa din itong kasamahan na may kakayahang basahin ang mga sinaunang bato. Marahil sa ngayon ay hindi pa rin alam ni Blackbeard ang tungkol sa kakayahan ni Robin na maintindihan ang nakasulat sa mga sinaunang bato. Sa ngayon, ay tanging si Nico Robin na lamang ang kilalang tao sa mundo na may kakayahang basahin at maintindihan ang mga nakasulat sa mga sinaunang bato. Kaya naman ang ibang mga pirata ay malabong makapunta sa Laugh Tale kung hindi nila kasama ang isang tao na nakakaintindi sa mga sinaunang teksto. Hindi na rin siguro uulitin ni Oda ang eksena kung saan may magtangka na namang kidnapin si Robin dahil paulit-ulit na lang ito at nahuhulaan na ng maraming manonood. Alam naman natin na si Blackbeard ay mas pipiliin ang madaling daan upang makakuha ng kapangyarihan at matupad ang pangarap nitong maging hari ng mga pirata. Marahil balak ni Blackbeard na gamitin ang kapangyarihan ni Moria upang buhayin ang isang tao na makakapagturo sa kinaroroonan ng panghuling isla. Isipin mo na lang kung magagawa din nilang buhayin si Roger kung sakaling malaman lang nila kung saan ang kinaroroonan ng katawan ng yumaong hari ng mga pirata. Marahil ito ang magiging paraan ni Blackbeard para madaling makakarating sa panghuling isla at hindi na kinakailangan pang hanapin ang mga sinaunang bato. Marahil ilang sandali matapos makarating sa panghuling isla ng mga Straw Hat, ay kasunod nila ang pagdating ng pangkat ni Blackbeard upang kunin sa kanilang grupong One Piece. Malamang, sa Laugh Tale na mismo magaganap ang labanan sa pagitan ni Blackbeard at Luffy para sa titulo bilang susunod na hari ng mga pirata. Sa mga nagdaang taon, ay labis na rin ang iniunlad ng lakas ni Luffy dahil na rin sa kanyang mga naging pakikipaglaban sa malalakas na mga individual sa buong mundo. Gayunpaman, ay hindi ito umubra sa emperor na si Kaido na nagawang patulugin si Luffy sa isang pag-atake lamang. Maging ang fourth gear ni Luffy ay hindi man lang nagawang mapinsala si Kaido, at dagdag mo pa na hindi pa dalubhasa si Luffy sa teknik niya na ito. Sa tingin ko, malaki ang papel na gagampanan ni Moria sa magaganap na digmaan sa bansang Wano, at lalo na, upang matalo ng pangkat ni Luffy ang halimaw na si Kaido.
Kahit ngayon ay may naiwang galit pa rin si Moria sa mga ginawang atraso ni Luffy sa kanya sa nakalipas na mga taon. Gayunpaman ay may paghanga pa rin si Moria sa lakas ni Luffy at kaya naman ito ang pinili niyang maging anino ni Or sa pangarap niyang talunin si Kaido. Maging sa Marineford, ay matindi pa rin ang interes ni Moria na kunin ang anino ni Luffy, at buti na lang ay nagawang pigilan ni Jinbei ang kanyang mga plano. Alam naman natin na may natatanging karisma si Luffy kung saan nagagawa niyang gawing kakampi ang dati nitong mga kalaban katulad sa nangyari sa Marineford. Sa tingin ko, sa huli ay magkikipagtulungan si Moria kay Luffy upang matalo lamang nila ang halimaw na si Kaido. Malamang, sa unang round ay maghaharap ang grupo ni Kinemon at Law laban kay Kaido, subalit hindi magiging epektibo ang kanilang mga plano at malamang, may masasawi sa mga samurai na ito. Sunod naman ang pagdating ni Luffy kasama ang iba pang mga supernova at malamang, sa mga ugali nila ay susugod agad ang mga ito kay Kaido, nang hindi man lang mag-iisip ng mga stratehiya. Sa sandaling ito, ay masasaksihan din ni Luffy ang pagkamatay ng ilan sa mga samurai, kaya naman labis ang ikakagalit ito at susugod kay Kaido ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman ay hindi pa rin sapat ang lakas ng mga pag-atake ni Luffy upang patumbahin si Kaido kaya makikita na naman ulit natin si Luffy na walang malay. Sa kalagitnaan ng digmaan, ay darating si Moria na kasama ang kanyang mga alagad upang kalabanin si Kaido. Sa tingin ko rin, ay mag-isang darating si Moria dahil mahihiwalay ito sa pangkat ni Blackbeard dahil pipigilan ni Shanks ang kanilang grupo. Gayunpaman, maging si Moria, ay walang magawa sa halimaw na si Kaido at mauulit na naman ang kanyang pagtatalo. Kalaunan, ay napagtanto ni Moria na lubhang makapangyarihan si Kaido, na malamang, wala na rin itong pagkakataon upang matalo pa ito sa isang laban. Kaya naman habang nakatitig si Moria sa walang malay na katawan ni Luffy, ay minabuti niyang ilipat ang kanyang mga nakolektang mga anino, upang bigyan si Luffy ng panibagong kapangyarihan. Dahil sa mga ginawang ito ni Moria, ay lumabas ang panibagong Nightmare Luffy, na may kakayahang makipagsabayan at bigyan si Kaido ng magandang laban. Kung ang dating Nightmare Luffy ay mayroong 100 anino sa kanyang katawan, ang bagong Nightmare Luffy naman ay mayroong mahigit sa 1,000 mga anino. Dahil sa dami ng mga anino na inilagay ni Moria sa katawan ni Luffy, ay mas malakas na rin ito, kesa sa naunang Nightmare Luffy ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hindi magtatagal ang anyong ito ni Luffy dahil na rin sa bigat at dami ng mga anino na inilagay sa kanyang katawan. Subalit sa kaunting oras na iyon ay nabigyan pa rin ni Nightmare Luffy ng isang magandang laban si Kaido. Nagawa rin itong masaktan at pagurin si Kaido, subalit hindi pa rin ito nagawang talunin ng Emperor dahil sa kaunting oras lamang ang epekto nito. Ngunit bago ko ipagpatuloy ang aking teorya, ay may sasabihin lang din ako tungkol sa napansin ko sa mga pagbabagong anyo ng ating bida. Napansin ko lang na tila may pagkakahawig sa Nightmare Luffy, ang mga pagbabagong anyo na ginagawa ni Luffy sa nakaraan niyang mga laban. Sa tingin ko, malaki ang naging impluwensya ng Nightmare Luffy upang mabuo ni Luffy ang kanyang ginagamit na 4th gear sa kasalukuyan. Malamang, dito ibinasi ni Luffy ang kanyang 4th gear kaya naman tila may pagkakahawig ito ng itsura. Sa tingin ko, ang muling pagbabagong anyo nito bilang si Nightmare Luffy ay siyang magiging daan upang magkaroon ng ideya si Luffy kung paano gawin ang kanyang 5th gear transformation na makakatalo kay Kaido. Kalaunan, sa pagpapatuloy ng kanilang laban ay umabot na sa limitasyon si Luffy at bumalik na ito sa dati niyang anyo kaya naman hindi pa rin nila nagawang talunin si Kaido. Sa kabila nito, ay nakakuha naman si Luffy ng ideya kung paano niya gagawin ang kanyang 5th gear transformation na may sapat na lakas upang talunin ang halimaw na si Kaido.
Sa punto ding iyon ay hiniling ni Luffy sa kanyang mga kasamahan na bigyan siya ng sapat na oras upang maibalik ang kanyang lakas at subukan ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. Di nagtagal, ay nagawa rin ni Luffy ang kanyang 5th gear transformation na may sapat na lakas upang talunin ang halimaw na si Kaido. Shout out po sa lahat ng mga nagpapa-shout out at muli, ay maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta.